Ayun. Isang malaking awesome. And thank you so much, guys. Maraming salamat sa mga nandito agad. And big shoutouts kay Yahuwah, of course. Kay Father Almighty. And big shoutouts, of course, sa asawa ko na pauwi na. Big shoutout sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Oso de Chismoso. And ako nga pala si Oso Bear. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins, my losses dito sa cryptocurrency, mapa YouTube, Facebook, or kung saan man yung man ako makikita. Okay. So, kumusta guys sa mga trades nyo? So, no trade tayo, no? So, ako din, no trade. So, I'm just waiting for the right opportunity. And the question is, when is this right opportunity? So, ako din, napapaisip na baka kakaintay ko may mangyari, hindi ko na makita, or mangyari is, intay ako ng isang bagay na, kumbaga, I've been so obsessing about. As hindi naman pala mangyayari. So, I just have to really be fluid in this market. So, hindi ko nga sinend yung isang document kasi baka may misinform kayo kasi it's a highly speculative document. So, yesterday nag-live din tayo. Nangako sa inyo. Nabibigyan ko kayo ng part 3. So, pinospone ko yon kasi it does not fit the there's no more reason to continue on speculating. So, mas maganda is, since we know the real thing already, now, we have the foundations. Kayo na bahala mag-continue ng chismis. Yan na lang yung gagawin ko. Kasi, that document does not build anymore. Kumbaga, nagchichismisa na lang tayo. We're not producing any positive energy in order for us to really push to produce more money. Kumbaga, parang ganon. So, ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo. Mag-like kayo muna, mag-share, subscribe. And marami tayong mga pag-uusapan today. Okay, so basically, this is about the whale rotation. Kasi may nakita ko, you know me, I try to always trace the money kung saan niya gusto pumunta. Okay, and that's what I wanna assume and I wanna believe, and with my full understanding that I got from the divine power, na I'm really good at tracing money. So, parang ganun. So, we have 80 million of USDT or USDC rather, stablecoins na lang, to Binance, Future Short, Stack, and BTC Realize Price Ceiling. So, ito yung mga pag-usapan natin. Big shoutouts kay Zach, big shoutouts kay Mang Pepe, big shoutouts kay Anime, big shoutouts kay RJ Productions, pati kay ZenMind. Yan, mga masusugit natin. Please, guys, share nyo naman yung live natin. Okay? So, ang TLDR natin is mga pag-uusapan natin yung Binance trades na nangyari, momentum, okay, na tingin ko. Then we have the 110, 108 question. Then I want to also move to yung kay Garrett. Pero hindi tayo para i-press on tong person na to, but I just want to like see the final outcome. Probably that will be my last video for that. Okay, then also we'll talk about narrative risk, then konting macro noise, pag-uusapan natin yung US-China headlines natin, then yung ano yung level na pag na-break pwedeng magkaroon ng another capitulating move. Okay, so ano yung mga magiging next nating move, since I really think we have to pivot or change our move here. Okay, because if we're gonna keep on waiting, something's wrong, okay, or something's good gonna be happening, hindi tayo magiging handa kasi we're just keep on waiting for one thing na out of 1 million possibilities. Okay, so disclaimer lang, this is not a financial advice. This is for educational purposes only or entertainment purposes.
So it is very wise and intelligent for you guys to just do your own research. And this is just like my own opinion, statement sa sarili kong mundo. Okay. And this is a high risk chismis. Okay, and you don't want to put your money onto this by just by just like saying, oh, yun yung sinabi ni Sir Oso, yun na yung gagawin ko. So, let's not do that. Okay, kasi because I've been hearing a lot of people, again, na sinisisi or sinasabi, whether good or bad, oh, Sir Oso, salamat dahil ganito ginawa ko. Oh, sir, natalo ako dahil doon sa sinabi mo. Okay. So, nevertheless, good or bad, okay, do not blame us. Okay. This is just like our pagtitipon, okay, na para mag-usap-usap tayo patungkol sa cryptocurrency. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga chismis na hindi nyo makikita kahit sa Telegram or kung saan man. Okay, kaya napaka-high risk na ito, guys. Okay? So, ngayon, let's talk about first the US dollar index. Okay, so kung maalala nyo last time nung March, we tried to predict this, okay, by just looking at the moving average. Sinabi ko na we might go a little bit closer do sa moving average. Balikan nyo yung video natin. Okay, yung video natin dito sa March, April, somewhere here. At the dollar is ito yan. Ayan. So, March, April. Itong mga to. Ayan. Sunod-sunod ko pinag-uusapan yung US dollar dito. So, mas maganda balikan nyo. Alam ko medyo mahaba yung videos, pero please. Okay. Konting tiis. If you really want to see it, to backtest me, sabihin nyo, hindi mo naman sinabi yan, Sir Oso, niloloko mo kami. Okay. So, yan. Balikan nyo dun para ma-prove nyo. Big shoutouts kay Jules. Yan. Okay, so pakidagdag yung chat natin ng number 28 or awesome if ready na kayo. Okay? Yeah. So, now, nasa 1-day time frame kasi tayo eh. Okay, madaling sabihin na yun talaga yung magiging move. So, di ba, may channel tayo dito. Regression ang tawag dito. So, may regression tayo dito. Regression trend. Okay, so A, B, C, D, E. So, the question is, what happens after that one? Okay, so sa regression trend, mahirap sabihin kasi meron din tayong middle line. Okay, so sa middle line natin, iba din yung usapan. Okay, so kahit yung regression na tool na yung gamitin natin, okay, meron tayong regression trend dito. Okay, so yan. Diba? Yan. So, titingnan natin kung anong mangyayari. Okay, but usually what happens is, okay, according to our high probability na mangyari is we go higher for US dollar. So the question is, what does happen if the US dollar index is going up? So, tignan na lang natin to sa konteksto ng Bitcoin pumps. Okay? So, kunyari, pull up natin since naman tayo, ito maganda pag naka-pro, no? So, may Bitcoin tayo dito. Okay, so 1 week sa Bitcoin. Okay, hide natin yung nyo. Yan, para hindi kayo malito. Okay, so makita nyo, tatapat lang naman natin yan eh. Ganyan, okay, 2021. Okay. Yan. Okay. So, now, what happened nung 2021? Ayun yung magandang tanong dyan eh. What happened nung 2021? Okay, baka sasabihin naman, whole analysis, technical paralysis. Okay. So, papakita ko sa inyo kung bakit nagiging confident ako sa mga trades, bakit sa seasonalities natin. Okay, madali kasi magsalita guys, pero yung talagang actionan mo yung sinasabi mo. Okay? Yung claims mo na nakapag-short ka, etc. Madali lang gawin yun eh. Kaya ko din yan gawin. Punta ako sa forum, chat ako, diba? Okay, so, let me tell you. Okay, what happened here? Okay, so ito yung ating
COVID-19. Okay, nakita nyo naman nagwala yung ano natin. Kahit yung US dollar index natin hindi nakasunod. Yan. Big shoutouts kay Jokat, kay Kyle, kay Nolay, pati kay Mr. Strong. Big shoutouts kay Alvin, Casper, Angel Nathan. Yan. Big shoutouts sa inyo. Mga sirs, salamat. Okay, so ito, hindi rin nakasunod yung yung US dollar natin index. So we're talking about this is because we want to know what happened, no? Okay, so may July tayo Okay, kahit tapat lang natin ang konting-konti lang. Yan, okay. So nakikita niyo na nagbo-bottom dito, pero yung natin, crypto natin, nag-top na siya. So the question is, are we in the bottom if ito lang yung titingnan natin? How consistent was this when everything is like, okay? Pero may tanong din tayo na, okay, galing tayo kasi sa taas Galing tayo sa taas. Ano kung bumababa pa lang tayo? Kasi nakikita rin natin siya sa moving average natin. Okay, ngayon umangat na siya sa moving average 20. So, is this safe to say, okay, na we are going to really bottom on US dollar index tapos top na tayo sa Bitcoin? Diba? Ang hirap niya no? So, nakikita niyo to. Okay. So, kahit i-Fibonacci natin to, sabihin natin kunin natin siya sa Fibonacci. Sakto din siya Okay. Pero, nung na-plot na nga natin yung Fibonacci, parang ang sinasabi niya dito, since bumagsak tayo dito, di ba? Ayan. Okay. Mayroong instances na pag dumaustos kasi siya pababa, hindi siya naglaro muna dito. Is, ang nangyayari, umaangat siya tapos maglalaro ulit siya dito tapos tsaka babagsak yung US dollar index. So, bakit ang gusto natin, pinagdadasal natin, gusto natin, okay, na kumbaga, bakit gusto natin na mag-bottom sa $92 or 92 price index ng US dollar yung chart na to? Okay, because we want to produce at least a higher low there bago nila iangat ulit. Okay, so by 2026 pa naman yun. Okay, the question is, will we go up first para ma-reject dito sa level na to? That's gonna be bloody, guys. Okay, I'm gonna tell you, that's gonna be bloody. Okay, pero hindi ibig sabihin ng tapos na ang bull run. Okay, and yung mga ganitong charts, okay, we always often see this sa mga traditional, even sa mga assets sa cryptocurrency, mga altcoins, we see this kind of patterns. Pero ito kasi yung problema sa ganyang pattern. Okay, this is macro. Okay, kontrolado na to Okay, nako-control din to. Okay, so really depends, guys. Pwedeng mangyari yung sinasabi ni Fed na quantitative tightening until the end, tapos with minimal cut rates. Tapos ang quantitative easing mangyari sa Q1, no? So a total of 8 months of bull run or 6 months of bull run. Okay, to the point na lunod na yung market sa kasiyahan, hindi nila mapapansin na wala na, tapos na. Okay. So, that's the reason why I really think mas maganda mag-imbak tayo ng mag-imbak ngayon. Nevertheless, sa mga to ngayon, yung US dollar index natin, which is duduguin yung Japan, duduguin yung Europe, duduguin yung mostly mga naghahawak ng US dollars in a short term, okay? I mean, in the long term. Pero short term, okay, hindi ko alam kung anong gagawin nila dito. Are they going to produce a lot of stable coins, which prediction na rin natin yan. Okay. Mukhang tama ata yung chart ni Crypto Junkie sa Elliott Wave count niya. Na kaso extreme yung 80k correction bago
all-time high. We had that we have that prediction. Kita niyo naman to. Kahapon pa to. So I already gave this, okay? But like I said, yes, that's very extreme. Ang sabi ko nga above 98k lang. Kasi we missed that 98k eh. Parang ganoon. Or we keep on touching 102 para maulit yung chart niya na to. Nagets niya? Yan. Nakikita niya. Mauulit lang yung chart dito. So, ngayon, sa traditional, okay, bumagsak na yung ko ulit, mga holdings ko. So, is it viable reason para sabihin natin na so, bebenta ko na rin ba yung traditional ko kasi nagsabi ka sa akin ng mga assets din na sa traditional market eh. Okay, hindi ko alam. Wala akong focus kasi sa traditional market. And ang mga assets na hawak ko sa traditional market are highly exposed to cryptocurrency. Okay, mga ETFs, mga mining companies. Kasi isa sa mga indicator din yun kung totoo magdadump yung market, no? Doon lang ata ako nakapag-time ng top market. Nung nagdadump na si Riot, nagdadump na yung mga mining companies ng Bitcoin. They were taking profits already back in 2024 Q2 ng April. I took profit. Isa lang ang iniwan ko yung GME. Kasi lapag na lapag talaga ako. Wala akong maibebenta. Kumbaga sobrang bagsak niya. Like 60% down siya. So which is, I really don't accept that kind of defeat pag sa traditional market. So that's why. Okay. So, to give you a full context, why are we talking about this? Is gusto ko kayo itawid doon sa hyperliquid whale natin. Pero before we go that, di ba ito nga, kahapon pinag-usapan natin to. And I don't want to stress on about this anymore because I really think it's not a really good topic to talk about already because it feels like I'm just chasing the cloud if I keep on talking about this. Okay, and just to like let you guys know na, oy, ako lang ang Pilipino nagto-talk about this. Bakit walang Pilipino nagto-talk about this? I don't want to be like that kind of person anymore. Okay, so what I did is we need to just look or find where the money is. Okay, nevertheless, who it is, sino man yan, wala tayong paki. Okay, look at this. This is FTX exchange collapse. This is El Salvador makes Bitcoin national currency. Kikita nyo? Okay, tapos dito, Trump's surprise announcement of 100% tariff against China. This is crazy. This is like my first time to see this kind of liquidation. Okay, grabe to. Kaso wala tayong access sa WSJ. Pero like I said, mas extreme pa pag cipher pattern 64k and below daw yung point D. Ayan yung ito kasi problema sa Elliott Wave, guys. Kailangan yung isasabay yan sa Fibonacci. Okay? So, dapat surgical ka pa nag Elliott Wave ka. Hindi po pwedeng isasalaksak balagbag mo. Marami ka nakikitang Elliott Wave actually. Kahit tingnan mo lang dito. Elliott Wave lahat yan, guys. Okay, pero the question is, when you do Elliott Wave, meron pang sumusukat talaga, sinusukat nila yung haba nito. Dapat ganun din yung haba niya sa D. Although it's a prolonged letter D. Nevertheless, it's still D. Okay, guys nyo. So, worst case scenario, bago umangat tayo ngayon, hanggang 134 na lang yung top ng market. Tsaka tayo babagsak ng malala. Just to like really dry the liquidity. Okay, that's gonna be one of the worst case dump in history ng Bitcoin. Kasi kasama ang institutional sa mga nagiging play na to. In 2022, banking situation lang naman, pati mga VCs yung nagcapitulate. There's no institutional exposure. So, doon ko masasabi sa inyo na ito, magiging grabe itong dump na to. Pero,
we will be at the mercy of the institutional to hold the levels of 88k. Kasi pag hindi, okay, babalik tayo sa level na ayaw yung babalikan, which is itong level na 74, which is that's very impossible already. Kahit ito na nga lang, tingnan nyo sobrang gigil na institutional dito. Kukunin nila to, guys. Mabilis to. Kukunin nila to. Imposibleng bumagsak tayo ng todo dito ng mabilis. Nako, sinasabi ko sa inyo. Wala tayong ganong kalaking pera. Ito nga lang, ganon nakalaki yung pera natin Isipin nyo yun 80 billion, 20 billion liquidation, tapos in total of 80 billion being withdrawn right now. Okay? Isipin nyo pa maigay. Mag-isip kayo maigay. Hindi nyo po pwedeng sabihin Elliott Wave tapos backpack bagong salaksak balagbag. Meron tayong moving averages. Meron tayong MACD. Meron tayong RSI. So, do you think that the retail will not be awakened by that kind of dump? Do you think the rats will not have this dignity na sige, ikaw bigyan kita ng case scenario dito. Okay, ikaw isipin nyo, pikit kayo ngayon. Okay, kung nasa isang lugar lang naman, stationary lang okay, pikit kayo. Itatanong ako sa inyo, isipin nyo na yung price nyo, nakapagbenta kayo doon sa sinabi ko na 120 to 124. Tapos, sabi niya hindi na kayo papasok. Okay, goods. Hindi na kayo pumasok sa crypto. Then, biglang nag-crash yung market hanggang 92k. Pagpalagay natin. Okay. Worst case scenario, pumasok pa tayo ng 90k, sabihin natin, or 89k. Okay. And 88. Biglang naglaro yung market doon. Okay. Do you think, ikaw, na peasant, mahirap, walang kwenta sa mundo, pero merong idea, okay? Kumbaga merong kang wisdom, wala ka nga lang power. Okay? That's hidden dominion pag nangyari yon. So, pagpalagay natin, bumagsak yung price sa 88k. Okay, anong gagawin mo? Ngayon na alam mo yung price na pag nag-times to ang 80k, anong doble nun? 160, di ba? So, ibig sabihin, maglagay ako ng 20 mil dito. Sabihin natin. Ibig sabihin, magiging 40 to pag nag-160 ako, and that's the potential top market pa naman sa Fibonacci. Nagets nyo? Okay. O ngayon nyo sabihin, technical paralysis yon kung Fibonacci yung pinagbabasihan natin. Fibonacci na ang tagal-tagal na nating nilapag, hindi binago. Ito yung nasusunod. Same prediction lang naman. 120 sabi ko top na. Nevertheless, mag 121 hanggang papasok na 123. Hindi na yan naangat. Although nag 124, ano ba nangyari? Manipulation, bumagsak tayo. Dito lang tayo nagkamali ng recent. I just don't have any sufficient reason for us to really dump this market. Kumbaga, I have no further reason to tell you guys na hindi, babagsak pa yung market. Pero, I give you a hint. There will be a bad news. I just don't know when. Kumbaga, hindi ako si Roddy Baldwin. Okay? Ang alam ko lang, meron. Okay? Kasi this is the area that we are always being manipulated. Okay? And this is the money, the money where is. Okay? Kumbaga, gising kayo dyan, gising kayo dito, gising kayo. Diba? Napakadali nating basahin sa retail. Ang bilis nating basahin. Ngayon na may hyperliquid na, may mga ang dali na magbasa, guys. So, ang speculation, ito chismis lang to, yung masyadong seryosohin, okay? The multiple outlets reports that on-chain researchers, nililink nila tong the largely hyperliquid whale to a former Bitforex CEO, Garrett Jin. So, ito nga yun. Okay, so this is the guy. Okay? Pero yung some industries, okay, ang sinasabi nila, okay, other question that kumbaga, that we get from the
blockchain, sabi natin, as evidence, is kumbaga, it does not matter. You know why? Kasi isa lang yung nagpo-prove kaya hindi ko na pinush tong topic na to. Okay. One is, isa lang yung nagpo-prove is the 40K or $40,000 transaction na nalilink sa kanya. Tapos, ang sabi pa niya, it does not matter kasi nag-handle lang naman siya ng pera and it's from a client that he is not allowed to disclose who he is. Nagigets niyo? Okay? So, ngayon, if correct, sabihin na lang natin sorry binabagalan ko yung magsalita kasi ayoko magsasalita dito na hindi naman ako makakapag talagang mabibuild up kayo. Okay, so I want you to think critically. Don't just listen to me. Okay, kaya ako binabagalan din. Sabihin natin kung tama. Okay, it explains that the whales, derivatives proficiency, and yung mga past exchange relationships like from the blockchain transactions. Okay. Yun lang yung basehan. Okay. Pero kung mali, it's a decoy. Okay. That conveniently absorbs attention. Okay. Then it's a free marketing for this guy. Diba? Lumaki yung followers niya right away. Just because of that one news. He can always claim then it's gonna be good as well dun sa totoong gumawa nito kasi wala na sa kanya attention. Nagigets nyo? Okay. Either way, the narrative affects the positioning because yung traders natin react to the name, not to the proofs. Okay? Kasi madali magturo. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ayaw ko na siya pag-usapan. Hindi ko na siya tinuloy. Okay? Ngayon, sa Meraki, ang gagawin ko mamaya, ibibigay ko sa inyo yung full reason. Okay? Yung magiging change of heart ko. Okay, this is going to be my make it or break it decision making. Okay, I'm not gonna share it here on live or public because this is going to be high risk. Okay, if you wanna join Meraki, okay, there's a payment. Okay, sisingilin ko kayo because hindi madali. And it's a gatekeeper. Okay, and alam nyo na yan. Ipaulit-ulit ko na yan sinasabi. Pero ako ang pinakamura sa Philippines. Okay. Yung iba dyan, nag-charge ng 100, nag-charge ng 200, willing kayo magbayad. Okay. Ako, this is $15. Okay. $30 if you want a extra help, which you can connect to me personally through tickets. Okay. Which I always do. Nagmi-meeting, naggagawa ko ng study notes. Lalo na sa mga gusto talaga matuto ng way kung paano ko hinahanap yung mga ganitong news. At paano ako nagtatak ng pera. So, now, with the next chismis natin, sabihin natin ito. Tingnan nyo to. Okay, yung Bitcoin trades natin just below its short-term cost basis at 115K. Okay? Claiming this level would mark renewed trader confidence, a key shift towards bullish momentum. Okay, so we're looking at this. Okay, ito ang pinag-uusapan natin dito. Is the profit loss margin area. The broken lines that you see, the violet one, the line. Okay, ito yung SMA 30. Simple moving average. Okay. So why this is very important? Because this is all about the retail taking advantage of this kind of news or move. But the question is, what does the whale really do if ito yung situation? Okay, maging renewed magkaroon ng hopium talaga yung mga retail. I think on the first hopium, it's going to be really capitulating. Okay, ayoko paniwalaan na hindi masyadong mabait tong market na to. No, this market is brutal and it's gonna make you hurt. Okay, ngayon, nag-iisip kayo 80K, nag-iisip na kayo 90K, nag-iisip kayo 60K. I really don't think it's gonna go back there. Okay?
we have the data right here. Ito, technical paralysis pa rin ba to? Okay, this is data driven, guys. Okay, and ipineg ko lang to sa technical analysis ko, itong mga opinion ko na sinasabi ko sa inyo at nakukuha niyo sa akin. So I really don't think, again, for the last 3 months and 5 months and 6 months I've been talking to you guys about support and resistance, I really don't think the price can go back to 100k pababa. Okay, if there will be, it will be manipulation because they neglected the levels of 98k. Nevertheless, if it goes back to 100k, that's gonna be a higher low comparing to the last 3 months, which is the capitulation of 98k. Gets nyo? Okay, so I hope that's very clear. Why am I telling you guys that 100k is not gonna be that's not hula. That's not hula analysis. That's driven data. That's fractal data. Okay, if that goes down there, then it's gonna be make it or break it. Hindi, alam ko na. Pero hindi ko rin sasabihin sa inyo na pag nabiyak yung 100k, hindi tayo babagsak. Babagsak talaga tayo. Major alts, okay? Major alts will bleed on this one. Will heavily bleed if the price goes back to 109, 108k. Babagsak to. Pwede nyo i-clip nyo. Okay? I-clip nyo tong video na to para mabilis yung mabalikan. Okay? So, if tulad na sinabi natin, dito ko lang din naman to nabasa, basahin nyo lang yan. Ewan ko, kaso tinatamad kayo. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo. Okay. We have 30 viewers pero 14 lang yung likes sa yan. Okay. So, same din yung sentiment ni Julio Moreno. Okay. So, short traders are trying to break the 110, 108k range. They have tried 3 times in a row now. See how short piled just before Friday crash. So ito yung sinasabi natin, nag-piled up yung longs natin. Anong ginawa ng whales? Kinuha nila. Okay. I-fake out nila, nag-bleed ng sobra yung nag-stack up masyado, not bleed. Nag-stack up masyado yung longs position natin. Kinuha nila yon. Okay, at sakto, conveniently, nag-announce naman si Donald Trump. Wow. Okay, tapos ngayon, bumagsak na tayo dito. Okay, diba? Sabi ko, 15k, that's it. Okay, sinabi ko yun sa inyo, believe me. Okay, sabi ko, papakita na naman akong proof. Sige, sipagan ko para sa inyo, para magpakita ng proof. Okay. Para lang sabihin nyo, Sir Oso, sira ulo ka, hindi naman totoo yung sinasabi. Ito, yan, papakita ko sa inyo. So, marami sa inyo hindi naniniwala. Okay, so 115k, don't believe me. Okay, this is back to 109k. 109k. Okay, yesterday at 109k 800, when people were sad, okay, and hope was gone, I said 115k, don't believe me. Not to boast, but to shake off your fear. Okay? When everyone's fearful, ano nangyayari? Nagkakaroon na renewed hope, pero it's gonna be for the stronger ones. Okay? Habang ikaw nagbebenta, nakikita mo, umaangat na naman yung market, bibili ka ulit, tapos biglang bumabagsak na ulit from 115k. Ganun talaga yung siklo eh. I'm just reading that support and resistance, that emotional ride, that psychological analysis, na itinaturn ko into short post. Okay, so ngayon ito yung short post na yun. Okay, and I really don't think it's gonna be photos kasi katulad ng sinabi natin, 'di ba, ilang minuto or 4 hours before, sabi natin 4 hours before meron na talaga din nag-set. Okay, so nevertheless yung newly created wallet, yung kay Garrett, sabi natin totoong siya talaga yan, 30 minutes before. Marami na rin talaga nagsiset 4 hours before pa lang. Okay, then nung nag-announce na, meron pang nag-open pa ng mas malaking short. Okay, so that means kung di sinuwerte yun, okay, sa technical analysis, kita talaga din siya. Okay, hindi lang tayo nakinig. And if you will roll back my clip nung
na sinasabi ko na may nagpakita ng red dito pero I don't wanna believe it because why? It's because it's not yet overheated. Ewan ko naaalala niyo yun. Pero sana nakinig tayo doon sa signal na to. Okay? But it's not top. Katulad niya, no? Wala naman siyang top signal. So the reason why I'm also not believing it is because it's very clear na I really am believing na pag naniwala ako na top to at umangat tong market na to, okay, I'm gonna lose a lot of opportunities versus doon sa mawalan ako ng isang bagay na nawala ko na naibalik ko lang naman dito sa small pump na to by just listening to myself and to the clues, yung technical paralysis ko na sinasabi nyo. Okay, winarningan ko kayo dito, winarningan ko kayo dito. Okay, winarningan ko kayo dito. Okay, dito and dito nag-rebuy tayo sa 115 and 18. I mean 118 nung break of structure. Gets nyo? Okay, so ngayon, what we're trying to do is an ABC pababa lang to. Okay? Don't panic. Okay? But we have to really hold 109 or 108k dito sa moving average na to. If hindi, okay, sabi natin, mag-break nga siya. Ang last support natin is 102. Paulit-ulit ko ito sasabihin sa inyo. We don't like the price to be playing here in the middle of 0.5 and 618. Ako, naalala niyo yun. Okay, paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo. Okay? So may magtatanong dito. So altcoin season pa ba? Hindi ko alam. Okay. Si-share ko yan sa Meraki. Okay. So, ito na yung next natin. So, kung piled up na yung natin, yung shorts natin, yung mga nag-short, do you think, okay, ito na nagdo-double bottom na, ulit na. Malapit na. It's either ulitin natin to or mag-double bottom siya. Okay? So, buying ganyan yan. Okay, pero nag-low na kasi siya, di ba? Ito hindi. Nag-overheat na ulit siya. Nag-overheat na yung natin. So, binigay niya pa yung link. Okay, para lang makita niya siya. Kaso wala tayong account dito, makikita niya yung totoong pangalan ko. So, never mind na lang. Okay? So, yan. Yan yung natin dyan. Okay? So, overheating. Boom, boom, boom. Okay? So, yan yung nangyari. Okay? So, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Yung ETF flow natin, nag-snap back ulit. And it is trying to say that they are trying to get in again to spot BTC ETF, okay, or spot Bitcoin ETF. Okay? So, what does that mean? Okay? If flow prints positive while yung price natin nagsisit around, sabihin natin near 110k, kunyari lang, basis desk get covered to press the short less aggressively. Okay, and squeezes travel further. So, ang mangyayari, hihigupin nila yung natitirang mga short dito. Okay, pera sa kanila to, katulad na to. Pipirahin nila yan. Tapos tsaka ito angat. Okay. Okay, pero hindi ibig sabihin na hindi sila mag-hedge, guys. Okay, so, bibili rin sila. Bibili sila, pero sasabayan nila to ng long. Pero magsiset to ng mga short sa mga, katulad na to, short to. Pag nabasag to, diretso na to. Babagsak. Okay, ito na mahabangan natin eh. We don't like 108k pababa. So, tulad ng sinabi ko, ang next hunt level natin, kung totoong babagsak to, okay, it needs to be around 108.3k. Kung gusto nyo i-short yung market, dun kayo maghanap ng short sa ilalim nun. Huwag kayo sa ibabaw ng 108.3. But since this is famous already, sikat na to, hindi naman syunga din tong mga AI, di ba? Mga AI na naghahagod ng mga data katulad niyan. Okay. Mas maganda sa ilalim ng 108 na lang kayo maghanap ng short.
Okay? At hihinto kayo pag nasa 103K na. Okay? Pero hindi ko sinasabi bear market to. Okay? This is indeed a large liquidation. Okay? But that doesn't mean that this is a assured bear market or crypto winter. Okay? Let's get that fact straight. Okay? Wala tayo sa bear market, guys. Okay? There is a huge liquidation in the market. Okay? Pero if we will look past the S&P, look the Bitcoin, okay, we're good still. Okay? There will be invalidation levels. There will be levels that we will be saying, okay, yes, this is we are in a bear market already. Okay, and that's gonna be in 93K pababa. That's gonna be bear market. Okay, and I don't think it's gonna recover kung mag 98 man to. Matatagalan tayo. Okay? So, my safest here, my DCA will be around 102 pataas hanggang 103. Pero tulad ng sinabi ko, mabiyak yung 108.3. Wala. Babagsak pa tayo. Bagsak tayo sa 103 or 102. That's gonna be the easiest technical analysis that can come up with. Kasama sa seasonality. Hindi pa tapos yung October, huwag kayo masyadong malumbay. Okay? So, sa akin, kung mag-negative yung October, it's just gonna amplify whatever is gonna happen. Okay? So, tulad ng 2017, guys, ako, naalala nyo? Okay? Ang 2017 natin is dapat generally bull run, okay, pero slowly. Okay, ganun din yung 2006 natin. Kung compare natin yung 2005 sa 2015, okay, or 2016 na lang, okay, mukhang similar siya pati sa behavior. Makikita niyo yung small growth na nakukuha natin para sa parehas. Okay, so ngayon tignan natin yung October natin, if it's gonna end up as 20% or at least 18% or 15%, then I'm very sure that the coming months is going to be bull run too. Tapos minor drops will be evident there, pero it is saying that around July or August next year is gonna be the end of the first the real bull run. Okay? Then, baka mas magandang wag na tayo mag-expose na 75% sa market pag pumapasok na tayo sa levels na to. Okay? Kasi we don't like it. Okay? Nevertheless, ano man gawin nila sa 2026 dito, yung 25% nyo, hayaan nyo na lang. Pero exposure na lang yan sa mga new assets. That's it. Kumbaga, ganun din yung plano natin, which is, nag-work naman yun, pero hindi lang tayo nag-TP. Yun lang yung mali natin. We keep on exposing ourselves because we keep on looking at the seasonality. Okay, na mali nating tinignan yung seasonality. We're just like looking at the pattern na, oh, ito green, dapat green din. Hindi, it doesn't matter kung anong kulay niya. Ito red, dapat dito green, hindi. Look at the behavior during that time. No. Was the market up even though the market is green here? No. The market was down. Nevertheless, the market here is green. Okay, galing tayo sa babae. Okay. We're just trying to recover. Ngayon nakapag-recover na siya. Dito na nagbubulwak yung price. Tingnan nyo. Okay. Boom. Okay. Pero ito, last na to. Okay, wala masyadong market move dito sa Bitcoin. I mean sa altcoins. Pero Bitcoin indeed there was. Okay. Infrastructure baka. Okay, because prime season ng infrastructures. Like Ethereum, yan, 'di ba? XMR, mga needing assets talaga. XRP 2017, 'di ba? I hope you understand yung mga pinagsasabi ko. Medyo mahirap i-discuss talaga to kasi on-chain, pati Funda. Okay? Kaya gusto ko sana i-send din tong document na to na ginawa ko ngayon. Pero ayoko.
Bakit? Ang hirap lang basahin, malilito ko lang kayo lalo. Kaya, bakit ko pa i-send kung ine-explain ko na dito? Sasayangin lang natin yung oras natin. So, guys, mas maganda, okay, focus on this one, o what's going on. Okay, tapos tingnan nyo to. Okay, nilabas niya na yung pera. In-out niya na. Nag-in siya, tapos in-out niya na. Saan na to? Okay, ano na kayang gagawin niya? Yun yung mga palaisipan na maganda dito. May mga malalaki tayong palaisipan. Ano kayang mangyayari? Ano kayang gagawin nito si Raulong to? Diba? Sarap pag-usapan nito guys. Pero wala tayong mapupuntahan. Okay, masarap pag-usapan ng mga pangarap, no? Pero yung kikilosan natin, ibang usapan yun eh. Okay? So, here's my challenge to you guys. Minimize your dream. Okay? Meron kayong malaking dream. I-section nyo ng maliliit. Chap-chapin nyo. Kung magatagtarin nyo, gawin yung giniling. Okay? Huwag yung lamunin ng buo yung pata. Okay? Durugin nyo. Tapos, paunti-unti lang, siomay ka lang. Gawin mong siomay. Okay? Hindi mo mapapansin na nabubusog ka na. Ganun yung mangyayari dyan. Okay? Pero nakakailang kain ka ng siomay. Ganun yung siomay, di ba? Ang sarap eh. Di ba? So, ganun din yung sasabihin ko sa inyo. With minimal action, okay, it will compound. Then, it will turn into a consistent action. With those consistency, di mo na mapapansin na you've been doing it and it will become a behavior. Okay, same thing with gaming, di ba? Tingin mo, 1 hour lang ngayon. Hindi, 1 hour doon bukas. Tapos biglang 1 hour and 15 minutes ka na. Hindi mo napapansin na mahaba na yung oras ng game time mo. Kasi walang sumasaway sa'yo. Ganun din gawin mo sa cryptocurrency. Make it like super sectionalized na magiging ngayon 1 hour. Gawin na lang natin 15 minutes lang today. Try mo lang maghanap ng trade. Okay, sa paper trade. Diba? Hanap ka, okay, sabihin natin research. Hanap ka ng isang token na i-obsess mo for 15 minutes. Ultra focus, 15 minutes babasahin mo siya. Okay? May mga jargon words ka doon na hindi mo maintindihan. Gawa ka ng prompt sa ChatGPT. Sabihin mo sa ChatGPT, hey ChatGPT, may mga sisend ako sa yung documents dito. May sisend ako sa yung mga statements or mga articles. May mga jargon words dito. Ang trabaho mo ay ganito ang gawin mo, etc. Sa ganitong paraan ko lang may intindihan yung mga sasabihin mo. Okay, so sa akin, kunyari, okay, gusto ko na yung pinabasa ko is parang pang grade 6 to 4th year high school. Anything beyond that, naboboring ako, sasabihin ko sa kanya. Okay, pero hindi ibig sabihin nun, gagawan mo ako na example na parang lemonade stand, ganito gagawin, pag ganyan. Ayoko nang ganun. Gusto ko, itrato mo ako na totoong estudyante na hindi ko kailangan ng ganun. Pwede mo ibigay sa akin ng diretsa, straightforward, walang paligoy-ligoy. Diba? Ganun ang gagawin nyo, ganun lang kadali. Okay, ngayon bibigay nyo yung mga jargon sa paraan na maintindihan nyo. Kwento mo yung kung paano ka makaintindi. Okay, para gaganahan ka. Okay, diba? So, ganun gamitin ng AI. Hindi yung AI, gawan mo ako homework, gawan mo ng ganito. Okay. AI should bridge you to understanding. Okay. AI is not understanding. Okay. It's just a tool that you can command. Okay. So, yun din ang gawin nyo. Okay. I-sectional. Yun. So, pwede din gawin. Okay, sabihin mo, ChatGPT, mabilis akong mawala sa focus. Gusto ko i-sectionalize yung mga ginagawa ko to the point na mag-fit siya sa behavior ko. May ADHD ako and mahilig ako sa brain rot. Ganun, sabihin mo. Ganito mo yun. Tapos, sabihin mo ganun. I-bullet form mo sa WordPad muna. Mabilis akong maalis dun sa focus. Sabihin mo, 10 minutes lang ata yung pinakamatagal kung kayang mag-focus sa isang bagay.
Tapos mabilis ako matrigger sa mga ganito. Kay Bongbong Marcos, kay Duterte, mga ganun, lagay mo. Mabilis ako matrigger doon. Okay, pag yun na yung mga topic, ang tagal kong nagpo-focus doon, mga 1 hour, nagki-keyboard warrior na ako. Sabi mong ganun, gagawa yan ng document para sa'yo. Okay, gagawa yan ng straight up summary ng cryptocurrency topic na gusto mong matutunan in a form na hindi ka maboboard. Na parang si Duterte yung pinag-uusapan mo, or si Bongbong Marcos, or si Romualdez yung pinag-uusapan nyo, or si Kiko na favorite nyo. May guess nyo? Okay. You need to catch up already. Naubos na oras nyo, guys. Okay? Kasi ako tinatry ko ginagawan ko kayong document. Okay? Ini-aid ako ng AI para lang mapabilis at habulin ko yung ano nyo. Okay, so hindi ko pinagsisinungaling sa inyo na hindi ako gumagamit ng AI. Pero yung sinasalpa ko kay AI, sa akin galing yun. Pero hindi ko kasi kayo makausap sa punto na paano nyo mga maintindihan. Kasi ako pinaka-worst na nag-explain. Asawa ko nga naguguluhan sa explanation ko Kasi ang lalim ko mag-explain. Okay? So, yun lang guys. Okay? Marami pa sana akong gusto pag-usapan pero bukas magkita-kits ulit tayo. Pero chismis lang ang lahat ng yan. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, stay awesome. Goodbye guys. Do not trade, okay? Do not trade. Nako, mag-watch lang kayo. Huwag kayong na-excite kayo Lalo na pag nag-excite kayo. Huwag mo na kayo kumilos. Okay? Let the market move. Okay? Once it moves above 116, bull run. Once it goes down to 106, okay, it's gonna go down. Okay, 108, it's gonna go down. Ganun lang siya. Okay? So yun lang guys. Have a great night and stay safe. Okay? Safe trading guys sa lahat. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang